Nagkakaroon ng tensyon sa pagitan ni LeBron at ng Lakers papasok ng bagong season dahil si LeBron gusto ng contract extension pero ang Lakers ayaw ibigay. Kaya dati pinick up agad ni LeBron yung kanyang player option. May deadline pa kasi until October 21 kaya may ample time pa si LeBron para makakuha ng extension. Kaso nga ayaw ng LA. Ang 2026 ang decision maker para kay Rob Pelinka kung si LeBron ba ay pababayaan na lang nilang umalis or bigyan nila ng another contract next year. Parang nakatunog na rin si Rob Pelinka na kukunin si Bryce for next draft. Dalawa na agad ang meron sa roster nila, ginawang family business. Sa ranking din ng ESPN, si LeBron ang pang-8 best player for 2026 kahit pa 40 years old na siya. Malaking bagay din kasi yung kontrata ni LeBron for next season kapag hindi siya nakapirma. Another 50 plus million mahigit sa cap space ng LA at meron din mga big time free agents sa 2026. Si JJ Redick after ng isang season sa Lakers nabigyan ng contract extension bilang head coach. Base kay Pelinka, confident at naniniwala pa rin siya kay Redick dahil kahit papano na-handle niya yung team. Kahit sino naman player siguro sa LA matatakot kay Redick dahil kapag natanggal si Redick, dalawa ang mapupuntahan niya. Babalik siya sa kanyang podcast at sa media, parang gagawin target shooting ni Redick yung mga player na tumira sa kanya. Magkakaroon si JJ Redick ng additional 32 million sa loob ng 4 na taon bilang head coach. Biglang nang hinayang din doon si Dan Hurley dahil nga sa ginawa ni Redick last season na nagkaroon ng 50 wins sa LA. Si Rob Pelinka naman ang gusto mangyari, mag-retire si LeBron bilang isang Lakers. Kaso mukhang hindi pa ready mag-retire si LeBron dahil nga naghahanap siya ng kontrata ngayon. Si Luka naman mukhang komportable sa LA ngayon na nagpo-focus pa rin siya for next season. Wala ngayong additional report kay Luka gaya ng pagiging out of shape niya. Ito rin ang unang taon na maglalaro si Luka ng full season sa LA. Last year galing siya sa trade. Ang 3 goal di umano ni Luka kung mamimaintain niya ang kanyang physical attribute hanggang katapusan ng season at mananalo siya ng kanyang unang MVP award. Yung pangatlo, makakuha ng championship. Ang pinakamalapit na season ni Luka na manalo ng MVP 2024, siya yung nasa top 3. Pero bago umabot ng MVP caliber si Luka or MVP voting, kailangan umabot muna siya ng at least 65 games. Sa mga website, isa sa mga top 3 sa frontrunner sa MVP next season si Luka, nasa plus 300. Every season naman, isa siya sa frontrunner. Ang kasabay niya lagi doon si Nikola Jokic. Kaso sa mga player naman na aabot ng 65 games, nasa plus 800 si Luka dahil nahihirapan siyang abutin yung nasa 65 games. Ang bentahe ni Luka yung pagiging consistent niyang player na nasa Lakers na siya ngayon na mataas yung media market. Pangalawa, mas pinapabora na siya ngayon ng media kumpara dati. Kaya nga MVP, Media Valuable Player. Sa championship run, depende kung sino makukuha ng Lakers during season. Pwede kasi silang gumawa ng transaction lalo na after December 15. Nasa 22-13 record ang Lakers since dumating si Luka sa kanila. Kumpara sa 28-19 record nung nandun pa si Anthony Davis. Si Luka merong 62% winning rate kumpara sa 58% winning rate ni AD. So 2 taon nang sinusubukan ni Rob Pelinka na makuha ng Lakers si Walker Kessler na isang legit shot blocker at rebounder. 11 points, 12 rebounds at 2 blocks per game noong nakaraang season na merong 66% mula sa field. Meron ng DeAndre Ayton ng Lakers pero iba pa rin yung katulad ni Kessler na isang defensive player sa ilalim. Nag-i-improve din naman yung mga nakakasamang player ni Luka katulad ni Derek Lively at Gafford na nung kasama nila si Luka, unstoppable duo sa ilalim. Kaso nung nawala si Luka sa Dallas, bumalik sa dati. Hindi binigyan ng extension si Kessler dahil sa cap issue ng Jazz. Iintayin nila until next year. Ang Lakers naman merong Andrew Wiggins trade na inaantay kaso tinanggihan nga ni Pat Riley. Base naman sa The Athletics, susubukan ng Lakers sa pangatlong pagkakataon during regular season na makipag-trade sa Jazz para kay Kessler. Wala kasing binigay ang Jazz na contract extension kay Kessler until sa susunod na taon. Magdidepende pa yon kung ano ang magiging performance niya sa season. 2 beses nang sinubukan ni Rob Pelinka na makipag-trade kay Kessler kaso ang bigat ng hinihingi ng Jazz, multiple first rounder para sa isang role player. Sinet na ni Danny Ainge ang price range kay Kessler. Si Austin Reeves kasama ang multiple first round pick.
Hindi na lang sinabi ni Danny Ainge na ayaw niyang i-trade sa Lakers si Kessler dahil alam naman ng Jazz at kahit sino mga team kapag nakuha ng LA si Kessler, malaking upgrade yun kahit pa isang role player. Sa tagal din na hinahabol ni Rob Pelinka si Walker Kessler mula sa Utah Jazz, nagreklamo din ang Jazz regarding sa wala silang kaalam-alam na meron palang nangyaring Luka trade papunta sa Lakers. At hindi rin willing si Rob Pelinka na ibigay yung third best player nilang si Austin Reeves para kay Kessler at para magkaroon lang din ng tinatawag na conspiracy na maibibigay sa Jazz yung number 1 overall pick, hindi rin siya tatapat dun.